Sa lumang distrito ng Maynila, may isang kalyeng halos walang dumadaan kapag gabi. Kalye Sombra. Sa dulo nito, nakatayo ang isang lumang bahay na laging sarado ang mga bintana kahit sa matinding init ng araw. Sabi ng matatanda, may pamilya raw na minsang nakatira doon. Pero isang gabi, sabay-sabay silang nawala. Ang huling narinig mula sa loob ay mga sigaw na biglang naputol. Si Nika, isang graphic artist, ay lumipat sa bahay na iyon dahil mura ang renta. Wala siyang kaalam-alam sa kasaysayan nito. Ang sabi lang ng ahente, medyo tahimik ang lugar. Sa unang gabi pa lang, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Kahit malapit sa kalsada, wala siyang naririnig na dumadaan na sasakyan o tao. Sa kalagitnaan ng gabi, may marinig siyang mga yabag sa itaas, kahit siya lang ang nakatira. Isang madaling araw, habang gumagawa siya sa laptop niya, nakakita siya ng refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa likod niya. Paglingon niya, wala namang tao. Kinabukasan, tinanong niya ang kapitbahay tungkol dito. Ang sagot lang sa kanya, magdasal ka bago matulog. Habang nililibot ang bahay, natuklasan ni Nika ang isang pintong nakakandado sa ikalawang palapag. Sinubukan niyang buksan pero sira ang susi. Sa likod ng pinto, parang may humahaplos sa kahoy. Tunog ng kuko na kumakayod. Gabi-gabi mula noon, naririnig niya mula sa likod ng pinto ang bulong na mahina ngunit malinaw na, papapasukin mo ba ako? Isang gabi, dala ng takot at inis, sinubukan niyang sipain ng pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan at sumalubong ang amoy ng nabubulok na laman. Sa loob, may lumang kama at isang aparador na puno ng lumang damit, puro kulay puti, lahat may mantsa ng dugo. Sa sulok, may larawang nakadikit sa dingding. Isang pamilya, pero ang mga mata nila ay pinunit at sa likod nakasulat, kasama ka na sa amin. Kinabukasan, nagising si Nika sa sahig ng silid na yon. Wala siyang maalala kung paano siya nakatulog doon. Sa tabi niya, may 3 maliliit na unan na parang sa bata at lahat iyon ay basa ng dugo. Bumaba siya para umalis pero sa sala, nakaupo sa sopa ang isang lalaking walang mukha. Nakatingin sa direksyon niya. Sa tabi nito, may 3 batang maputla, lahat nakangiti at sabay-sabay na nagsalita, dito ka na titira magpakailanman. Pagkaraan ng 1 linggo, may bagong umuupa sa bahay. Wala na si Nika. Pero sa mga gabi, sinasabi ng mga kapitbahay na nakikita nila ang isang babaeng nakasilip sa ikalawang palapag, nakaputi, at minsan kumakaway sa mga dumadaan.